Ayan, good afternoon po sa atin lahat, sa mga kaibigan natin dyan. Good afternoon po sa inyo. Ano lang, may i-share lang ako sa inyo. Yung kaibigan ko, ano siya, nagkausap kami, sinasabi niya sa akin na parang ang dalas niyang mahilo, ang dalas niyang pagkaupo niya, pagka biglang tayo niya, parang babagsak daw siya. So ngayon, yung kaibigan ko na yun, hindi siya talaga totally nagpapa-check up. Siguro nung bata, siguro pinapa-check up ng magulang. Pero nung nagka-isip daw siya at nagkamukhang siya sa hindi siya totally nagpapa-check up sa doktor. Pero nung talagang hindi na niya kaya yung hilo, yung talagang parang babagsak na raw siya, nagpa-check up daw siya. Ngayon, tumaas po yung cholesterol niya, tsaka yung sugar niya. Ang naging cholesterol niya is 238 yata. Yun ang po, 238. Ang normal lang po na total cholesterol is 200. Tapos yung triglycerides niya, mataas din po. Pero mababa lang naman yung bad cholesterol, tsaka yung good cholesterol niya, medyo mababa lang ng 1 point. Ngayon ang sabi ko, kasi ako naranasan ko yan talagang mataas yung cholesterol ko. Naramdaman ko yan, yung nagsabay yung acid ko, tsaka nagsabay yung cholesterol ko, na talagang na-hospital ako, na talagang nahihirapan ako huminga. Dahil pagka tumataas ang cholesterol mo, tapos sumabay yung acid mo, talagang pagka nag-trigger yan, mahihirapan kang huminga. Ngayon, ang pinayo ko kasi sa kaibigan ko, na which is nangyari naman sa akin, sabi ko, mag-diet ka. Huwag ka muna magpasok. Kasi mataas pa yung cholesterol natin eh. Huwag ka muna, pagka mataas po ang cholesterol nyo, huwag muna kayong magpapasok ng any cholesterol. Kahit na good cholesterol, huwag nyo po munang ipapasok sa katawan nyo. Kung kayo po ay magda-diet, tas mataas ang cholesterol nyo, yung egg po, okay naman yung itlog, pero huwag madalas. Huwag nyo pong madalasan yung itlog, tas iwasan nyo po yung prito. Ang lagi nyo pong kainin, gulay, tsaka isda. Kasi po, yung katawan po natin, importante din po yung cholesterol sa katawan natin. Dahil yung cholesterol po, ginagamit po ng katawan natin yan. Ito po, hindi po ako doktor, wala po akong any connect or related sa mga medicine o sa mga medical na para malaman kung ano ang dapat inumin o ano ang dapat gawin. Ito po kasi based on my experience. Kumbaga, nanonood lang ako ng mga YouTube lang din, at nabasa ko din kasi sa Bible na parang nasa Bible naman ang kainin natin yung tunay na pagkain, wag yung processed food. Yung mga processed food kasi kumbaga parang parang ginawa ng tao yan, talaga may iba-ibang lasa na. Pero pagka ang kakainin mo talaga is yung tunay na pagkain, ibig sabihin ng tunay, yung mga gulay, yung mga isda na sariwa, yung karne pwede yung karne, pero huwag yung piprito. Pwede mo siyang iihaw, ilaga, pero yung mga parang mga tosino, yan processed food na, kasi iba na yung lasa niya, maalat na yan. Share ko lang sa inyo, kapag po kayo ay mataas ang cholesterol nyo at nagpa-check up kayo, mataas ang cholesterol nyo, diet po kayo. Konti lang po yung kainin nyo, lalo na yung mga carbohydrates. Bawal din po dyan carbohydrates, matamis, mga tinapay, all kind of carbohydrates na man-made. Ibig sabihin yung process. Lahat ng process na carbohydrates, bawal po yan. Ang mas maganda pong gawin niyo, konti lang pong kainin niyo at mag-fasting po kayo. Yan po ang mainam. Kasi po, ang triglyceride po, imbakan po ng tabayan ng cholesterol. Ibig sabihin, parang sa timba, parang napupuno na yung tubig. Ganon din po sa triglyceride, napupuno na po yung cholesterol natin. Kaya ibig po sabihin, kailangan nating magamit. Ngayon, pagka po nag-fasting tayo, kung ayuno nga po kung tawagin, magpa-fasting tayo, kunwari, ang last meal nyo po ng hapunan
5 p.m. or 6 p.m. Sabi na natin 6 p.m. Yung 5 p.m. wala na po kayong gagawin nun. Pwede kayong kumakutok tubig onwards. Tas kunwari 5 p.m. po kayo na last meal ng hapunan. Pagdating ng 5 a.m. meron ka ng fasting ng 12 hours. Tapos ang almusal mo pala sisimulan mo ng 8. Pwede meron ka ng 12, 13, 12 mga 15 hours. 15 hours ka nang may fasting. Ngayon, yung cholesterol mo sa katawan, yung triglyceride mo sa katawan, gagamitin niya yan hanggang sa mabawasan yung cholesterol mo. Bababa yung triglyceride mo. Kaya po nag-cause po ng atake dahil sa triglyceride. Kasi sobrang dami na po talaga ng cholesterol sa katawan natin. Kaya dapat po gamitin ng katawan natin yung mga cholesterol na pumapasok sa katawan natin. Kapag po nag-diet talaga, yung iwasan nyo po yung magpasok ng cholesterol. Pwede naman kayo magpasok ng mga good cholesterol kung talagang, kasi yung good cholesterol magagamit ng katawan natin yan. Pero iiwasan natin yung mga prito, yung mga taba, yan. Di bali magbaboy ka, magkarne ka. Pero paminsan-minsan lang kasi more on gulay ang dapat kainin at isda. Kasi ang isda meron po yung omega-3 oil para po sa puso na nakakapagpaganda po sa puso. Ngayon, share ko lang sa inyo na hindi masamang kumain ng karne. Pero wag madalas. Kasi yung iba, ang panahon po talaga ngayon, yung mga, lalo na yung panahon ngayon, puro processed food. Hindi tulad noon na sa dahon lang, sa saluyot lang, sa kangkong lang, sa talbos lang ng kamote, okay na ang tao. Ngayon kasi iba-iba eh. Kahit naman ako gusto kong masubukan, pero limitahan po natin. Huwag po natin sobrahan. Kasi ang nagiging dahilan po kasi ng sakit ng katawan natin yung mga ipinapasok po natin sa katawan natin na pagkain. So, ang gagawin natin, magpapacheck up tayo. Siyempre, pupunta tayo sa doktor. Tapos, re-resetahan tayo ng doktor ng gamot hanggang sa mawala yung sakit. Pero yung mga gamot po na yan, isa man-made. Ibig sabihin, ginawa po yan. Hindi ko po inano yung mga gamot. Yung mga gamot na yan, kumbaga makikita nyo, kahit i-search nyo, na yung gamot na to, may side effect. Sa isang gamot, mayroong 3 side effect o 5 side effect eh. Pero hindi ko po sinasabi huwag kayong uminom ng gamot. Ang sinasabi ko po, pagkain ang naging dahilan kung bakit nagkaganyan ng mga katawan natin. Kaya sa pagkain din natin ibabawi kung paano natin mapapagaling yung katawan natin. Hindi lang din sa gamot. Sa natural na pagkain lang din. Babawasan lang natin yung mga bawal, babawasan lang natin yung mga ganitong karaming pagkain. Kumbaga, kung mahilig ka sa matamis, di ba? Mahilig ka sa matamis, bawasan mo yung matamis. Or kahit na alisin mo nga yung matamis eh. Kasi, pagka tumaas pa yung sugar mo, nagsabay yung cholesterol mo, sa malamang po, nervyusin ka na. Andyan na yan eh. Papasok na yung anxiety dyan. Lalo na pagka may acid ka. Ako, naranasan ko yun. May anxiety ako. Pero, anxiety is hindi ka naman mamamatay yan. Kumbaga yung anxiety is sarili mo lang eh. Natatakot ka na sa sarili. Dahil pagka nagkaroon ka na ng anxiety, kaya ka nagka-anxiety kasi yung nagiging problema sa katawan mo na naapektuhan yung nervous system. Kaya nagkakaroon ka ng nervous na kung ano-ano na ipapasok sa isip mo na mamamatay. Ganyan ako dati. Pero sa susunod na video ko, pag-usapan natin sa mga anxieties. Kumbaga, mag-comment lang kayo sa baba kung ano gusto nyo malaman sa mga naging sintomas ko sa anxiety, kung paano ako na-depress or paano hindi naman sa nakasurvive or kung paano akong pinalaya ng Panginoon doon sa ganung sitwasyon. Sa susunod na video ko po. Pero ang sinishare ko po dito yung sa may cholesterol, yun nga po. Mag-fasting lang po kayo, huwag kayong kumain ng gabi. Tubig lang, maniwala kayo sa akin. Bababa ang triglycerides, yung bababa ang cholesterol. Ganun po ako.
tinry ko po yan, nag-fasting po. Minsan ang huling hapunan ko, alas 4. O de, tas ang almusal ko, 8. E de, ilang oras na ako naka-fasting. Tas kasi tuwing kada buwan, nag-ano ako na tawag doon na lalaboratory ako, monitoring. Bumababa siya. Hindi pa siya nawawala, hindi pa siya talagang nag-normal, pero bumababa siya. Kumbaga, yung mga ginagawa ko is may nangyayari. Hindi basta-bastang kathang isip lang na kailangan ko na mag-maintenance. Hindi eh. Kasi binigyan ako ng maintenance na gamot eh. Ininom ko siya. Ang binigay sa akin for 3 months. Ininom ko siya, wala pang 1 month eh. Tinigil ko na. Kasi nakakaramdam ako ng panlalambot. Wala pa. Sige, ito nga yung gawin ko. Mag-diet nga ako ng talagang iwasan ko masyadong kumain ng kanin. Iwasan ko yung matamis. Mahilig kasi ako sa matamis. Lalo na sa mga processed food, corned beef, tusino. Ako din na may kasalanan. Pero ngayon ang kinakain ko lang. More on gulay, more on isda, inihaw, yan, ganyan. Bihira lang kami magkarne. Pagka gusto lang ng kapatid ko, karne kami. So yun lang, kumbaga parang isipin lang natin kung ano yung mga ipinasok natin sa katawan natin. Kumbaga yun lang din naman na nakakapagpasakit, nakakapagpasama ng karamdaman natin yung mga kinakain natin. Pwede kang kumain. Walang masama kahit na kumain ka kahit na anong gusto mo. Kung normal pa yung katawan mo. Ang sinasabi ko lang, moderately. Hindi yung sobra-sobra. Huwag mo sobrahan sa tamis, huwag mo sobrahan sa alat, huwag mo sobrahan sa mantika. Kasi yung katawan, parang timba lang din yan, napupuno din yan. Kumbaga ang timba, kapag di mo binawasan, hindi mauubos ang tubig nun hanggang sa mapuno yan. Ganun lang po, mag-fasting lang kayo sa cholesterol nyo. Sure mawawala yan. Ngayon kung may mga katanungan pa kayo kung anong may gusto kayo itanong sa akin, kung paano dapat gawin or kung ano yung mga nararamdaman, sasagutin ko po kayo, mag-comment lang po kayo sa ilalim. Kasi yan, danas ko na yan. Naranasan ko na po yan. Kasi ako mabisyo ako nun. Talagang inom ako, taba, karne, yan. Minsan uminom ako, wala naman yung tiyan, puro-pulo na. Naranasan ko yan. Meron din pa akong acid reflux. Nagka-anxiety ako, pero ang anxiety, sabi ko nga, susunod, pag-usapan natin susunod ng video natin. Yun lang po. At ang pinaka-importante po sa lahat, lagi po kayong magdasal, ay lagi po kayong manalangin. Manalangin lang po kayo, kausapin niyo po yung Panginoon natin. Kung meron pa kayong nararamdamang hindi maganda sa katawan ninyo, kausapin niyo po yung Panginoon natin. Wala pong bukod tangi makakapagpalaya sa atin o makakapagbigay sa atin ng kapayapaan, kundi ang Panginoon lang po. Mag-pray po kayo sa Kanya, kausapin niyo po siya ng mantaitim, na kayo lang po ang nag-uusap. Believe me guys. Believe me, in Jesus name, giginhawa ang pakiramdam. So yun lang, next na video ko, kung may tanong kayo sa comment lang kayo. Sasagutin ko sa video ko. Maraming salamat po.